Kilat News Updates. Mga balita ngayon, eroplano ng Air Busan sa South Korea nasunog bago mag-take off, 7 sugatan. Hold departure order laban sa 30 pulis na umano'y sangkot sa 6.7 billion pesos drug haul inalabas ng Manila RTC. QC 2nd District Representative Ralph Tulfo humingi ng paumanhin sa iligal na pagdaan ng kanyang sasakyan sa EDSA busway. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, isang eroplano ng Air Busan na patungong Hong Kong ang nasunog bago lumipad mula sa Gimhae International Airport Martes ng gabi dahilan upang lumikas ang 176 passengers na sakay nito. Ayon sa mga otoridad, nagsimula ang sunog sa buntot ng Airbus A321-200 bandang 10:26 PM. Lahat ng 169 passengers, 6 na crew at isang maintenance worker ay ligtas na nakalikas gamit ang inflatable slide, ngunit 7 sa mga ito ang nagtamo ng minor injuries. Naapula ang sunog bandang 11:31 PM. Iniimbestigahan na ng Ministry of Land, Infrastructure and Transport ang sanhi ng insidente. Ang naturang eroplano ay nasa serbisyo ng 17 taon at walang naitalang aksidente sa nakalipas na 12 taon. Naglabas ng hold departure order ang Manila Regional Trial Court Branch 44 laban sa 30 pulis na sangkot umano sa peke na 16.7 billion drug haul noong October 2022. Sa 11 pahinang kautusan noong January 16, pinaboran ng korte ang mosyon ng prosekusyon dahil sa mataas na posibilidad na tumakas ang mga akusado. Kasama sa hold departure order sina Benjamin Santos Jr., Narciso Domingo, Rodolfo Mayo at 27 iba pa. Nahaharap sila sa kasong paglabag sa Section 92 ng Comprehensive Dangerous Drugs Act. Itinakda ang piyansa sa 200,000 pesos bawat isa. Samantala, isang general na umano ang nakalabas ng bansa noong January 8. Humingi ng paumanhin si Quezon City 2nd District Representative Ralph Wendell Tulfo matapos mahuli ang kanyang sasakyan na iligal na dumaan sa EDSA busway. Sa isang pahayag, nilinaw nito na walang naganap na paggamit ng sinumang nasa posisyon at pang-aabuso para malusutan ang violation. Nabayaran na rin umano ang kaukulang multa. Noong January 23, sinita ng mga tauhan ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation ang sasakyan ng kongresista dahil sa pagdaan nito sa busway. Ito na umano ang ikalawang beses na nahuli ang driver ng sasakyan. Kahapon nang inamin ng ama nitong si Senator Raffy Tulfo na sakay ng nahuling kotse ang kanyang kapwa mambabatas na anak. Bagamat wala siyang nakikitang problema dahil maayos na tinanggap ng nakababatang Tulfo ang pagkakamali, pinagsabihan niya umano ito na humingi ng paumanhin sa publiko. Sa ilalim kasi ng panuntunan ng Department of Transportation o DOTR, bukod sa mga bus na may authorization at emergency service vehicles, ang Presidente, Vice Presidente, Senate President, Speaker of the House at Supreme Court Chief Justice lamang ang maaaring dumaan sa EDSA busway. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.